Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko po munang batiin si Camille. Happy birthday sa iyo, Camille. Ako at ang aking asawa ay binabati ka, and I hope and pray na this year will be your breakthrough at patuloy kang pagpalain ng ating Diyos ngayong taon. Now, ang tatalakayin po natin ngayon sa panibago nating series ay Overcoming Fear with Faith. Lahat po tayo merong pangamba. Lahat po tayo merong takot. Lahat po tayo at times, or many times, nangangamba tayo sa future. Anong mangyayari sa hinaharap? Normal po sa tao na matakot sa mga bagay na hindi nila alam. Fear of uncertainties, yung walang kasiguraduhan. Now, iba-iba po yung sitwasyon natin. Iba-iba po yung mga pinagdadaanan natin. Pero lahat po tayo dumaranas nito. Yung takot at pangamba. Now, paano po natin mapapagtagumpayan yung takot? How can we overcome fear? Now, dito po sa series natin na ito, atin pong matutunghayan ang pinakamainam na kaparaanan upang mapagtagumpayan natin ang takot sa mga hamon sa buhay ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag po itinuon natin ang ating isipan, ang ating puso, ang ating mga mata sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, doon po maglalaho yung ating mga takot sa buhay. Kasi nakaasa na tayo, nakaangkla na tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Now, yung talata po natin na ating aaralin ay magmumula po sa Isaiah chapter 41 verse 10. Now, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan at tumanggap ng salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan ng Israel. Nung pinadanas ng Diyos sa bayan ng Israel yung pagdidisiplina. Pinadaan sila sa apoy, so to speak, no? Dahil sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos, hinatulan sila ng Diyos, pinalaya sa sarili nilang bansa, at sila'y naging nangamuhan. Kumbaga, inalipin, ginawang captive, mga bihag sa Babylonia. At ito po yung pinapangakuan ng Diyos na huwag kang matakot. Sabi po rito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So yung kanyang bayan, hindi tuloy ang itinakwil ng Diyos, no? Talagang dumadaan lang sa disiplina dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero bagamat sila'y nasa ibang bansa, sila'y dumaan sa apoy, sila'y dumanas sa mga pagsubok doon sa lugar na iyon, sabi ng Diyos sa kanila, huwag kang matakot, sasamahan kita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan, oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Now, yung Diyos po, yung mga Diyos-Diyosan sa Babylonia, napakadami po, no? And may tendency talaga yung mga Israelita na, tumingin dun sa mga Diyos-Diyosan at humingi ng tulong. Dito po sa Isaiah 41, china-challenge ng Diyos yung mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, lahat ng mga Diyos-Diyosan na to, walang kwenta to, wala tong kabuluhan. Ako yung tunay na Diyos. Sa akin kayo magtiwala. Huwag niyong iasa yung inyong future sa mga Diyos. Sa panahon po natin, gano'n, no? Wala man tayong mga Diyos-Diyosan. Hindi naman tayo naniniwala kay Zeus. Hindi tayo naniniwala sa, maraming mga Diyos-Diyosan. Pero sometimes inaasa natin yung future natin sa kung magkano yung pera natin sa bangko, no? Or kung hanggat nandiyan yung mga nagtatrabaho sa pamilya natin, hanggat healthy sila, feeling natin secure tayo, safe tayo, no? Parang yung future natin nakaasa sa mga tao o nakaasa sa negosyo na meron tayo. Now, yun po, pwedeng maging Diyos-Diyosan yung mga yun eh. Pero sinasabi ng Diyos, huwag kayong umasa sa mga ganong klaseng bagay. Sa akin kayo umasa. Huwag kayong matakot. Ako yung kasama mo. Ako yung tunay na Diyos. Kaya sabi dito, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Ako magpapalakas sa iyo. Ako ang tutulong sa iyo. Ako ang aalalay sa iyo. So, ito po yung katuruan natin ngayong umaga. We can overcome fear
when we have, number 1, faith in God's presence. Malalampasan po natin, mapapagtagumpayan po natin yung takot kung tayo po ay merong pananampalataya sa presensya ng Diyos. Nananampalataya tayo na yung tunay na Diyos yung sasama sa atin. When we have faith in God's presence. Sabi dito, do not fear. Bakit hindi ka matatakot? Bakit hindi tayo dapat matakot? Do not fear, for I am with you. Sapagkat ako ay kasama mo. So, hindi dito sinabing do not fear kasi meron kang healthy ka, nakapagtrabaho ka, meron kang maayos na career, meron kang pinagkakakitaan, okay yung pamilya mo. Hindi yun ang source ng ng katapangan natin upang labanan natin ang lahat ng hamon sa buhay. Sabi rito, huwag kang matakot. Ang dahilan, for I am with you. Hindi Diyos-Diyosan, hindi kung sino man, wala tayong dinedependehan. Kasi mga healthy tao na tumutulong sa pamilya natin, yung mga breadwinners natin sa family, yung mga nagtatrabaho sa pamilya, tatay, nanay, hindi sila pwedeng dependihan natin eh. Merong Diyos na makapangyarihan. Kasi tayong mga tao na kumukupas yung natin eh, yung health natin. Yung business, nawawala yan. Business, pwedeng buhayan ngayon, patay na bukas. Wala tayong pwedeng asahan, Diyos lang talaga eh. So do not fear, for I am with you. It is the presence of God. Yung presensya ng Diyos ang nagiging source natin ng katapangan upang harapin natin ang bukas. We can overcome fear when we have faith in God's presence. Number 2 po, we can overcome fear when we have faith in God's character. Kaya sabi po rito, do not be dismayed, for I am your God. Ako yung iyong Diyos. Yung Diyos na hindi ang dami pong mga Diyos-Diyosan sa Babylonia. Kanya-kanyang iba't ibang mga characteristics. Pero sabi ng Diyos, huwag kang mabalisa sapagkat ako ang Diyos mo. Yung Diyos na nagmamahal sa iyo. Yung merong pagmamahal na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. Ako yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, kailanman hindi humina. Minsan kasi tayo mga tao, parang feeling natin pag malakas pa tayo, we can fight, we can do all things kasi malakas tayo, matalino tayo. Minsan may ganun tayong tendency na magtiwala sa sarili natin eh. Pero mga kapatid, nagbabago po tayo mga tao. Ano po tayo eh, maraming ups and downs. Minsan fighter ka. Pero minsan talaga mahina tayo. Minsan di natin kayang lumaban. Pero yung Diyos kailanman hindi humina. No? Yung Diyos kailanman hindi naduwag. Yung Diyos kailanman hindi nadismaya. Kaya po yung character ng Diyos, pag pinagtiwalaan, Lord, you are faithful, you are powerful, you love me, Lord God. Kayo yung Diyos na nagmamahal sa akin. You are gracious, you are merciful. Pag nakaasa tayo doon, nakafocus tayo doon sa Diyos, mas makikita po natin na mas kaya nating labanan ng takot sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya na kung sino ang Diyos sa ating buhay. So we can overcome fear when we have faith in God's character. Nakafocus tayo sa katangian ng Diyos. Pangatlo po, we can overcome fear when we have faith in God's enablement. Malalabanan natin, mapapagtagumpay natin ang takot sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos na siyang nagpapalakas sa atin. Again, ang nagpapalakas po sa atin, hindi lang pamilya. Of course, kasama yung mga anak mo, no? Naging motivation natin. Pero higit sa lahat, yung Diyos ang nagpapalakas sa atin. Sabi rito, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you. Enablement po yan. Sa panahon na hindi natin kaya, God will enable us. Sa panahon na naduduwag tayo, God will enable us. Sa panahon na parang wala na tayong pag-asa, we're in despair, God will enable us. Sa panahon na bulag tayo sa hinaharap, we're in complete darkness, we can't see the future, God will enable us. Ano po ibig sabihin ng enable?
mapapagtagumpayan mo sa pamamagitan ng pagtulong ng Diyos. Sabi rito, aking palalakasin ka, aking kang tutulungan, aking kang aalalayan. So we can overcome fear when we have faith in God's enablement. Umasa po tayo sa Diyos na siyang tutulong sa atin. Now, bilang application po sa talatang ito po yung pinakauna. Analyze the sources of fear. Kapag tayo po natatakot, nangangamba, agitated, na mga taong talagang hindi alam kung anong gagawin, natataranta, ay analyze po natin. Kaysa sa magpanic tayo, kaysa sa mataranta tayo, i-analyze natin, ano ba saan ba nag-originate? Saan ba nagmumula yung ating takot? Yung takot ba natin nagmumula sa dahil hindi natin alam yung mangyayari bukas? Yung takot ba natin hindi natin alam kung wala na tayong panggastos next week? Dahil ba nawalan ka ng trabaho? Dahil ba ang dami mong problema na minsan hindi mo maipaliwanag? Paano mo ba sosolvein yung problema mo? Analyze the sources of fear. Uncertainties ba? Walang kasiguraduhan sa buhay? Walang kasiguraduhan sa mga bagay na ginagawa mo? Walang kasiguraduhan sa relationship mo? No? Analyze the sources of fear. Now, kapag inuunawa natin yung sources of fear natin, mas magkakaroon ng liwanag. Kasi kadalasan po, ng source ng fear natin, kawalan o kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Kakulangan ng focus sa Diyos. Kasi po lahat po ng takot natin, maiibsan kung nakatutok tayo sa kakayahan ng Diyos. Kaya lang naman tayo madalas natatakot kasi nakafocus tayo sa sarili nating kakayanan, karunungan, at diskarte. Pero kapag nakita natin yung takot natin, kumbaga nakikita natin yung kawalan ng kasiguraduhan dahil sa kakayanan natin. At doon tayo nagsisimulang mag-focus sa Diyos. Lord, hindi pala, ang buhay ko pala, hindi talaga nakaasa sa akin. Nakaasa pala ito sa diskarte nyo. Nakaasa pala ito sa kakayanan ninyo at sa karunungan ninyo. So magsisimula tayo magtiwala sa Diyos. So when we analyze the sources of fear, makikita natin na wala pala tayong magagawa. Ang Diyos pala ang siyang may magagawa sa ating mga buhay. Number 2 po, overcome fear with faith. Pagtagumpayan po natin ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Kung ikaw ay namumuhay sa takot, ngayon yung panahon na lumapit sa Diyos at ipahayag ang iyong pananampalataya sa Kanya. Sapagkat walang kaparaanan na malampasan natin at mapagtagumpayan natin ang ating takot, maliban na lamang na manumbalik tayo sa Diyos at ipahayag natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Siya na makapangyarihan sa lahat. So let's overcome fear with faith. At pangatlo po, let's pray that God will increase our faith. Ipanalangin natin sa Diyos na yung ating pananampalataya ay mas lalo niyang palakasin, mas lalo niyang palalimin, mas lalo niyang palawakin, mas lalo niyang palakihin yung ating pananampalataya. Kasi po kapag ang pananampalataya natin malaki, ang takot natin maliit. Kapag ang pananampalataya natin ay nakatuon sa Diyos at naunawaan natin sino yung Diyos sa buhay natin, yung makikita natin yung kalakihan ng Diyos at makikita natin yung kaliitan ng problema natin, ng mga pagsubok natin, at yung takot natin dahan-dahang naglalaho. Kasi yung pananampalataya natin sa Diyos nag-i-increase, lumalawak, lumalaki. Kasabay nito pagliit ng ating mga problema. So analyze the sources of fear, overcome fear with faith, and pray that God will increase our faith. Para po sa ating discussion, what are your recent fears? Ano ba yung iyong mga takot na pinagdadaanan recently, no? According to our devotion, how should you face them? Base dito sa devotion natin na to, paano mo dapat harapin ang iyong mga takot sa buhay? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord, I have so many fears. I am worried about the future, my family, and my career.
Please increase my faith. Allow me to stop worrying and start trusting. Lord, the future is in your hands. Therefore, I will have peace of mind. It is enough for me to know that your presence will go with me. I believe that your grace is sufficient. I shall overcome all fears by your grace. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito, si Sister Kathleen. Maraming salamat sa iyo, kapatid, sa pagsuporta mo dito sa ating channel. At kung mayroon po ay natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.